3 years ng live-in sina Mike at Rika. Naisipan nilang tumira sa iisang bahay dahil kapwa sila taga-probinsya at pareho nang nagtatrabaho sa Maynila. Sa loob ng unang taon ay naging maayos ang pagsasama nila, masaya at bukas sa isa't isa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napapadalas ang pag-uwi ni Mike ng gabi. Akala ko, umagahin ka na naman mahal. Bungad ni Rika ng pagbukas nito ng pinto. Hindi mahal, may tinapos lang ako sa office. Sagot ni Mike. Alam niyang iyon ang pinakamadaling palusot. Ayokong mag-isa ka rito. Kung gano'n, mag-ayos ka na. Iinitin ko ang pagkain natin. Hindi pa ako kumakain. Hinihintay kita. Tipid na ngumiti si Mike bago pumasok sa kwarto para magbihis. Naligo na siya bago umalis sa bahay ni Kayla. Isang detalyeng siniguro niya bago humarap kay Rika. Mahal, nakatulog ka na ba? Sigaw ni Rika mula sa labas. Napabugan ng hangin si Mike bago lumabas ng kwarto. Wala siyang gana kumain, pero hindi niya kayang tanggihan si Rika matapos nitong maghintay. Anong ulam natin, mahal? Pilit niyang pinasaya ang boses. Ginataang cream dory. Nag-sale kanina sa convenience store kaya bumili ako ng 3 balot. Umupo si Mike habang inaasikaso siya ni Rika. Oo nga pala, sa mga susunod na araw, 1 linggo akong mawawala. Sambit niya. Kung ganun, saan ka naman pupunta? Tanong ni Rika habang umuupo sa tapat niya. May business trip sa Singapore. Akong piniling representative. Tahimik si Rika sandali. May lungkot sa boses nito nang magsalita muli. Iyon ang narinig ni Mike. Matagal ka palang mawawala kung ganun. Tumayo si Mike at niyakap niya mula sa likod. Para sa iyo to, Rika. Para sa future natin. Bumuntong hininga si Rika at hinawakan ng kamay niya. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko nang maiwasang malungkot. Hindi dahil palagi kang wala, kundi dahil sa klase ng trabaho mo. Halos wala ka ng pahinga. Napakagat si Mike sa labi. Kahit paano sinusundot pa rin siya ng konsensya. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Pero sa bawat sandaling pinipili niyang manahimik, mas matimbang pa rin ang immoral kaysa sa moral. Sanay si Mike sa kabaitan ni Rika. Hanggat kaya nitong mag-adjust at unawain ang sitwasyon, ginagawa nito. At doon siya nasanay. Kinabukasan, pumasok si Mike sa opisina at nag-file ng leave para sa 1 linggo. Huli niya itong ginawa. Gusto niyang makasiguro na walang magiging problema sa panig ni Rika. Palagi na lang emergency sa inyo, ha? Natatawang puna ng katrabaho niyang si Rylan. Oo. Kailangan talagang presensya ko. Ganoon talaga kapag mahal ka. Ganting biro ni Mike. Saglit na nawala ang ngiti ni Rylan. Napansin iyon ni Mike, kaya agad siyang kumambyo. Mahal ako ng pamilya ko. Iyon ang ibig kong sabihin. Nagkibit balikat lang si Rylan at bumalik ang ngiti nito. Para namang nabunutan si Mike ng tinig sa dibdib. Kinahaponan, dumiretso si Mike sa bahay ni Kayla. Sa may pinto pa lang ay naghahalikan na sila. Para bang 1 taon silang nawalay sa isa't isa. Anong sinabi ni Rika? At natanong ni Kayla habang hinihila siya papasok. Katulad ng inaasahan ko, pumayag siya. Natatawang sagot ni Mike. Ay, buti naman. Kailan mo pa siya iiwan para masulo na kita? Tanong ni Kayla. Umupo si Mike sa sofa. Di ba napag-usapan na natin yan? Nahirap ko mawala kay Rika, Kayla. At isa pa, wala siyang ideya na may ikaw sa buhay ko. Padabog na umupo si Kayla sa tabi niya. Sa ganitong mga sandali, alam na alam ni Mike kung ano ang kailangan nito. Binuksan niyang wallet at kumuha ng 5,000. Ito lang? Nakasimangot na tanong ni Kayla. Oo, nagbayad kami sa bahay kahapon at nagbigay rin ako sa mga magulang ko. Paliwanag ni Mike. Huwag kang mag-alala, magkasama naman tayo sa loob ng 1 linggo sa Taiwan. Sa totoo lang, wala naman sa plano niyang pumunta sa Taiwan. Ideya iyon ni Kayla. Birthday nito at iyon ang hinihingi niyang regalo. Buti na lang at maayos ang trabaho niya. Isa siyang IT specialist at sapat ang kinikita niya para tumulong sa mga magulang at sustentuhan si Kayla. Pagdating kay Rika, wala siyang problema. VE ito at alam niya na malaki rin ang kinikita nito. Sa bahay, si Rikang halos gumagastos. Nagbigay lang siya nung nakaraan at sa pagkakaalam niya, nasa 30% lang iyon. Hindi mareklamo si Rika at iyon ang gusto niya.
Sa pagkakataong ito, saglit lang siya sa bahay ni Kayla. Gusto niyang bigyan ng mahabang oras si Rika dahil sa mga susunod na araw, kay Kayla ang lahat ng oras niya. Lubos naman na ikinatuwa ni Rika ang pagdating niya ng maaga. Todo asikaso siya nito kaagad. Tinimplahan siya ng kape dahil pagdating niya ay kasalukuyan pang nagluluto ng dinner. Inayos ko ng luggage mo, mahal. Sambit ni Rika habang nagluluto. Salamat, mahal. Sagot niya habang ang mga mata niya ay nasa screen ng kanyang cellphone. Kachat niya si Kayla. Nagtanong ito kung nakauwi na siya. Oo nga pala, mahal. Tumawag si nanay mo. Kulang daw ang pinadala mo na tuition ng kapatid mo. Napaangat siya ng tingin kay Rika. Nakayuko ito sa ginagawa. Ano pang sabi ni nanay? Tanong niya. Magpadala ka ulit, dagdagan mo daw. At bibili pa ng gamot ng tatay mo. Kahit iyong tuition na lang, mahal, ako nang nagbigay kanina ng panggamot dahil mas kailangan iyon. Napakagat siya sa labi. Kung babawasan niya ngayon ng pera, baka kulangin ang pocket money nila ni Kayla, kaya mabilis siyang nag-isip ng desisyon. Mahal, konti na lang ang pera ko ngayon. Ayaw ko naman na lumabas ng bansa na aasa lang sa pamasahe ng kumpanya. Alam mo naman na may binila akong lupa sa probinsya at tinuhulugan ko iyon. Pagpapaawa niya. Mariin siyang tinitigan ni Rika. Matagal iyon. Nakaramdam siya ng kaunting kaba. Ngunit kalaunan ay ngumiti rin ito sa kanya. Ganun ba, mahal? Sige, huwag mo nang bawasan ang pocket money mo. Ako nang bahalang magbigay sa kapatid mo. Sa sobrang tuwa niya, napatayo siya at nilapitan si Rika. Binuhat niya ito at pinupog ng halik. Hindi dahil sa nararamdaman, kundi para hindi mabawasan ang pera niya para kay Kayla. Tawang-tawa naman si Rika sa mga halik niya. Masaya silang kumain ng dinner. Sa kama, kinalabat siya ni Rika. Mahal, aalis ka na bukas, 'di ba? Oo, mahal. Bakit? Um, Ilang linggo na mula nang may nangyari sa atin sa kama. Pwede bang pagbigyan mo ako ngayon? Panglalambing nito. Nakatalikod siya sa nobya, kaya napaharap siya dito. Rika, may lakad ako bukas. Pagod rin ako sa dami ng tinapos na trabaho sa opisina kanina. Kahit isa lang, mahal, ayos na sa akin. Kahit ako na lang ang gumalaw sa ating dalawa, gusto mo naman yun, di ba? Rika, pagpahingahin mo naman ako. Promise, babawi ako sa iyo kapag nasambod na ako, okay? Ganun ba? Nginitian siya nito. Ngiting hindi umabot sa mga singkit nitong mga mata. Sige, matulog na tayo, mahal. Pinanood niyang paghiga na Rika at sa pagtalikod nito sa kanya. Sa puntong iyon, nahabag naman ang kanyang damdamin. Tama naman kasi ito at wala nang nangyayari sa kanilang dalawa. Madalas na may mangyari sa kanila ni Kayla. Hindi kasi siya tinitigilan ni Kayla hanggat hindi siya lupaypay. Kaya hindi niya natitirhan ng lakas ang nobya. Bumuga siya ng hangin at maingat na niyakap si Rika mula sa likod nito. Hindi siya nagbitiw pa ng mga salita. Maingat niyang hinalikan ang nobya sa pisngi, sa tenga at sa liig. Mahal, kung pagod ka, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo dahil lang iniisip ako. Ayos lang sa akin. Naiintindihan kita, Mike. Natigil siya sa paghalik. Hinarap naman siya nito. Hinaplos ng marahan ang kanyang pisngi. Mahal, andito ako para pagaanin ang buhay mo. Hindi ako nandito para pahirapan ka o dagdagan ng iniisip mo. Kaya huwag mong alalahanin ang ganitong bagay dahil ayos lang naman. Naiintindihan kita, Michael. Ganon kabait ang nobya niya, pero hindi na siya nagpapigil. Hinalikan niya ang nobya sa labi. Matagal ito bago mag-react sa mga halik niya. Kung sa kama lang naman ang basihan, mas magaling si Kayla kaysa sa nobya niya. At isa iyon sa hindi niya makakalimutan kay Kayla. Hindi na siya nag-abala na hubarin pa ang white nighties ni Rika. Itinaas niya na lang ang laylayan nito at ibinaba ang puting panty nito. Napansin naman iyon ni Rika dahil hindi sila ganito kapag nagsisex. Hubad na lahat sa kanila. Sila kasi ni Kayla kahit saan lang sa loob ng bahay nito, kahit sa pinto at nakatayo ay ginagawa nila. Maraming lugar at posisyon na ginagawa nila at mas nagustuhan niya iyon. Parang nasana siya kay Rika nang mag-demand ito. Mahal, gusto kong maramdaman ang init ng balat mo. Pwede ba nating tanggalin ang mga damit natin? May t-shirt ka pa at ako rin. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Marami siyang utang dito. Sa pera, sa oras,
at sa kama. Hinubad niya ang t-shirt at ito na rin ang naghubad sa sariling damit. Tinitigan siya nito ng mariin. Nginitian niya naman ito para itago ang mga totoong dahilan. Ipinakita niyang masaya siya sa ginagawa nila, kahit hindi iyon ang sinisigaw ng damdamin niya. Ibinigay niya ang dating init na nakasanayan ni Rika sa kanya. Talagang pinagod niya ito ng husto. Hindi naman siya nabigo dahil nakatulog agad ito. Nag-vibrate ang phone niya. Maingat siyang bumaba sa kama at lumabas. Hello, pabulong niya sa phone. Hindi ako makatulog, mate. Excited ako para bukas. Sabi nito sa kabilang linya. Kayla, matulog ka na, okay? Babalik na ako sa kwarto at baka magising si Rika na wala ako sa tabi niya. Isang tawag lang, para ka namang ano dyan. Sige na nga, kita na lang tayo bukas sa airport. Binaba nito ang tawag. Napapailing na bumalik siya sa kwarto. Tumabi siya sa natutulog na nobya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising pero mas maaga si Rika. Naghanda ito ng almusal nila at maagang alis niya. Maligo ka na, mahal. Ipagtitimpla na rin kita ng kape para sakto lang pagkatapos mo. Kumikislap ang mga mata ng wika nito. Sige, mahal, sagot naman niya. Sa ilalim ng shower ay nilinis niya ng mabuti ang sarili. Pakiramdam niya ay nakadikit sa balit niya ang pawis ni Rika kagabi. Ayaw kasi ni Kayla na naaamoy ang amoy ni Rika sa kanya, kaya hanggat may pagkakataong matanggal iyon ay ginagawa niya. Pagkatapos ng maligo ay kumain na sila. Pilit na nagpapaka-normal siya kahit excited na rin. Ito kasing unang beses na lalabas sila ni Kayla ng ibang bansa. Oo nga pala, naipadala ko na kanina pagkagising ko ang punctuation ng kapatid mo. Salamat daw sa'yo, mahal. Wika ng nobya. Bakit hindi mo sinabi na galing iyon sa'yo, mahal? Hindi na kailangan. Ikaw ang kapatid nila. Dapat sa'yo naka-credit. At isa pa, ngayon lang naman to. Nakangiting sabi ni Rika. Napainom siya ng tubig nang wala sa oras. Oh, tapos nga na kaagad? Puna nito nang tumayo na siya bitbit ang pinagkainan. Oo, mahal. Ikaw kumain ka lang din ng marami. Masyadong payat ka. Dapat pagbalik ko, mataba ka na, ha? Sabi naman niya. Sus, sakto lang ang katawan ko, no? Natatakot kaya akong tumaba at baka iwan mo ako kung maging balyena ng katawan ko. Biro nito. Natigilan naman siya sa harap ng lababo. Iyon ang sinabi ni Rika. Parang may kung ano nababala sa kanya. Pero binaliwala niya iyon. Hindi kita papalitan kahit ano pang itsura mo, mahal. Aniya. Talaga? Natatawang paniniguro nito. Oo naman. Sagot niya, nalabas sa ilong. Payat si Rika. Si Kayla naman ay payat, pero makorba at medyo malaman dahil nabanggit nito na nagpa-enhance ito ng katawan at itsura. Nung una nga ay halos hindi niya ito nakilala dahil malaking ipinagbago, pero ito pa rin si Kayla. Bilisan mo na dyan, mahal, at baka maliit ka na. Paalala ni Rika sa kanya. Agad naman siyang umalis sa lababo at nag-ayos ng sarili. Nagpabango na rin. Nag-iba ka na ng pabango, mahal? Tanong sa kanya ng nobya. Oo, mahal. Maikling sagot niya habang tinatakpan ito at nilagay sa backpack niya. Isang beses kasi nang mag-shopping sila ni Kayla, itong pumili ng pabango niya. Palitan na daw niyang nakasanayang pabango. Ha, mas mabango nga, mahal, kisa sa dati. Nakangiti pa nitong sabi. Pagkalapag pa lang sa airport ng Taiwan ay parang nabunutan siya ng tinik. Pati si Kayla. Iwan niya ba? Wala namang ideya si Rika. Pero parang hindi siya mapakali. Welcome to Taiwan! Sigaw ni Kayla mula sa terrace ng hotel nila. Natatawa siyang napapailing. Kaya't ganito ang babae, masaya siya at nakikita niyang masaya rin ito. Nadala mo na ba dito si Rika, babe? Tanong ni Kayla sa kanya nang pumasok ito sa kwarto. Minsan nag-out of the country kami, pero hindi pa kami nakakapunta dito sa Taiwan. Gusto niyang mga first world country. Sagot niya habang naghuhubad ng sapatos. Nakabusangot ang mukha ni Kayla nang umupo ito sa tabi niya kaya binilisan niya ang ginagawa. Mabuti pa siya, nakakapunta sa first world country, samantalang ako, hanggang dito lang at wala pang visa. Malamig na reklamo ni Kayla. Huwag ka nang malungkot, Kayla. Sari ka kasi may trabaho at kapag nagda-travel kami, 50-50 kaming dalawa kaya hindi mabigat. Paliwanag niya. Sa tono ng pananalita mo, parang nabibigatan ka sa akin dahil ikaw ang gumagasto sa lahat. Kayla, hindi sa ganun. Nagpapaliwanag lang ako.
Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Rika. Siya may trabaho, ikaw wala. Anyway, andito tayo para sa birthday mo, hindi para mag-away. Kasi kung mag-aaway lang din pala tayo, sana hindi na lang tayo gumastos. Padabog siyang tumayo at pumasok sa banyo. Nakaramdam din siya ng inis sa kasama. Pasalamat na nga lang ito at natuloy ang lakad nila. Ang perang ginastos sana ay para sa kapatid niya, pero si Rika pang sumagot nun. Babe, sorry na. Pangaalo ni Kayla paglabas niya ng banyo. Hindi ko lang maiwasang mainggit sa babaeng yun kasi ang taas ng narating niya. Agad siyang bumigay sa kaunting lambing at halik nito. Hindi ako galit sa'yo, babe. Ang sa akin lang, you have to be thankful. Ngumuso si Kayla. Okay, sige. Thank you. Sabay irap nito. Bago sila lumabas ng hotel, ay pinagsawa muna niyang sarili kay Kayla. Dito lang ito bumabawi sa kanya. Kinagabihan, ay lumabas na sila. At sa mga sumunod na araw, ay nilibot nilang mga nasa itinerary. Halos wala silang pahinga kaya ng araw ng flight nila pabalik ng Pilipinas, ay pagod na pagod siya, pati si Kayla. Bago siya umuwi sa bahay nila ni Rika, nag-stay muna siya ng isang araw pa kay Kayla. Hiniling iyon ng babae, isang hiling na hindi niya naman kayang tanggihan. Pagka-uwi niya ay nadatnan niyang wala si Rika, kaya agad niya itong tinawagan. Yun nga lang, hindi niya ito makontak. Inisip na lang niya na lowbat ito, kaya ang ginawa niya ay natulog muna para makabawi ng lakas na halos sinaid ni Kayla. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Rika. Pagkagising niya, ay naamoy na niyang niluto mula sa kusina. Agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Mahal, andito ka na? Aniya. Nakita niyang nakatayo si Rika sa kusina, abala sa pagluluto. Oo mahal, ang himbing ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Nakangiting sabi nito. Salamat mahal. Aniya, bago dumiretso sa ref at kumuha ng tubig. Oo nga pala, kumusta ang lakad mo sa Singapore? Namilog ang mga mata niya habang lumalagok ng tubig. May tumapon pa sa damit niya. Ayos naman mahal. Pautal niyang sagot. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko sanang ipaalam sa'yo na pumunta kami ng Taiwan ni Vina. Biglaan nga eh. Taiwan? Kinakabahan na naman siya. Oo mahal, itong si Vina. Bigla na lang akong hinila papuntang airport. Pumayag na rin ako. Nilibre niya naman ako ng pamasahe. Broken-hearted kasing babaeng yun. Gusto raw makalimot kahit panandalian. Natatawa pang sabi nito. Samantala siya ay unti-unti nang namumutla. Ilang araw kayo sa Taiwan mahal? Tanong niya. Saglit lang kami doon, 2 araw lang. Actually mahal, nakita rin namin ang katrabaho mo na si Rylan. Kaya ayun, sama-sama na lang kami sa pamamasyal. Pakiramdam niya ay natinik siya ng tubig. Pinakiramdaman niya si Rika at baka nakita sila doon ni Kayla. Pero base naman sa galaw nito ay walang sign. Doon siya nakahinga ng maluwag. Araw ng Lunes ay pumasok siya sa trabaho. Sinadya niyang masulo si Rylan para makausap ito. Nagkataon ng lunch ay mag-isa ito kaya nilapitan niya sa kanyang corner. Nasabi pala sa akin ni Rika na nagkita daw kayo sa Taiwan? Oo, may kasama siyang babae. Sa Vina daw kaibigan niya. Bakit? Simpleng sagot nito. Wala naman. Anong ginagawa mo sa Taiwan kung ganun? Pang-uusyoso niya. Napatingin ng mariin sa kanya si Rylan. Nakakunot ang noon nito. Nakalimutan mo na ba na akong pinadala ng kumpanya para maging representative? Napakamot siya sa ulo. Ah, oo nga pala. Isang araw ko lang nakasama si Rika at ang kaibigan niya dahil kinabukasan nun, nagtrabaho na ako. Magaan ang dibdib na tumango siya sa sinabi nito. Walang indikasyon na nakita sila ni Kayla ng mga ito. Naisip niya na maglaylo na muna sila ni Kayla. Ibinuhos niya muna ng 1 linggo kay Rika. Siyempre hindi madali sa kanya na gawin iyon dahil kailangan niya pang kumbinsihin si Kayla na ayaw rin pumayag sa gusto niya. Maaga siyang umuwi sa gabi at madalas na si Rika naman ang late umuwi. Hindi naman hating gabi katulad ng ginagawa niya. Mga 9 naman ay andito na siya. Mahal, napapadalas ng uwi mo ng ganitong oras ah. Overtime ka ba palagi? Isang gabi hindi na niya napigilan ng sarili na tanungin ito. Oo mahal, kailangan natin mag-ipon. Di ba sabi mo nga para sa future natin? Mike, hindi na tayo bumabata. Gusto ko nang lumagay tayo sa tahimik. Napalunok siya sa sinabi nito. Nasa harap ito ng salamin sa kwarto nila. Nagsusuklay ng buhok nang lumingon ito sa kanya.
Kailangan na ba yun, mahal? Mike, ano ba sa tingin mo? Nakatira na tayo sa iisang bahay. Ginagawa natin ang ginagawa ng mag-asawa. Kulang na lang sa atin ay kasal. Paliwanag nito. May punto naman ang sinasabi ng nobya niya. Pero hindi pa siya handa. Bukod doon, si Kailang gusto niyang makasama sa pagtanda. Sa totoo lang, matagal na niyang gustong kumawala kay Rika. Pero hindi pa sa ngayon. Napapakinabangan niya pa ito. Malaking bagay rin kasi ang tumira sa iisang bahay na kasama si Rika. Halos ito ang gumagastos sa lahat, pagkain, kuryente at bills. Ang silbi niya lang yata sa bahay nila ay pasayahin ito sa kama. The rest ay wala na. Sa mga sumunod pang araw ay naging ganon ang routine niya at ni Rika. Si Kayla ay nagdidemand na, kaya nang dumaan siya sa apartment nito, ay halos magwala sa saya. Grabe ka sa akin. Isang linggo mo akong tiniis na hindi ka pumunta dito. Wala na akong pera, babe. Alam mo naman na may gitawi kami ng mga kaibigan ko, di ba? Panglalambing na naman ito sa kanya. Pwede ba na huwag ka munang sumama, babe? Hindi pa mag-isang buwan mula nang pumunta tayo ng Taiwan, ah. Babe, naririnig mo bang sinasabi mo? Ibuburo mo ako dito sa bahay tapos pupunta ka lang dito kung kailan mo gusto? Tumas ng boses nito. Kayla, hindi sa ganun. Ang gusto kong ipaintindi sa'yo ay hindi lang ikaw ang iniisip ko dahil andyan si Rika. Siya na naman? Hindi ka ba marunong magdesisyon ng ikaw lang? Bakit ba nakadepende ka sa babaeng iyon? Napabuga siya ng hangin. Pumunta siya dito para sana makapagpahinga, pero ito siya. Sermon at away ang sinalubong ni Kayla. Sana hindi mo na lang akong minahal kung ganito lang din naman, Michael. Palagi na nga lang ako huli, tapos itong kaunting hinihingi ko sa'yo, ay hindi mo pa kayang ibigay? Wala siyang nagawa, kundi ang lumabas sa bahay ni Kayla at pumunta sa pinakamalapit na ATM. Nag-withdraw siya ng pera, 50K. Iyon ang halaga na kailangan ni Kayla para sa gitawi ng mga ito. Agad naman siyang binusog ng babae. Nilantas siya sa kama bilang pasasalamat sa pera. Kulang pa ito, pero ayos na rin. Sabi pa nito habang nagbibilang ng tig-1,000 sa ibabaw ng kama. 10:00 na ng gabi nang makauwi siya sa bahay nila ni Rika. Wala pa ito. Nitong mga nakaraang araw ay kinakabahan siya sa mga late na pag-uwi ni Rika. Pagtingin niya sa ref ay walang kahit na ano. Kaya nagpasya siya na lumabas ng bahay para bumili ng uulamin sa convenience store na hindi kalayuan sa kanila. Bumili siya ng isang buong manok, gagawin niyang tinola. Dahil malapit lang ang bahay nila, naglakad lang siya. Nang makalapit na siya sa bahay nila ay napatigil siya. Nakita niya si Rika na lumabas sa isang itim na kotse. Sa kanya lang napansin na ang puting kotse nito ay nasa garahe nila. Mahal! Sigaw niya rito. Napatigil ito pagkakita sa kanya, pero saglit lang iyon at ngumiti na ito tapos nag-wave sa papalayong kotse. Sino yun, mahal? Tanong kagad niya. Katrabaho ko. Nag-offer siya sa akin na ihatid ako dahil hindi ko dala ang kotse ko. Bakit nga pala nasa garaheng sasakyan mo, mahal? May sira ba? Wala naman. Gusto ko lang na balikan ang dating buhay ko noon. Nakakamiss din palang ganito. Wika nito. Inakbayan niya si Rika habang mabagal silang naglalakad pauwi. Di ba, mahal? Nga mga panahong iyon ay wala pa ako sa buhay mo. Saglit na namagitan ng katahimikan sa kanila. Katahimikan na para bang may gustong sabihin pero pinili ang huwag na lang. Oo, mahal. At isa yun sa mga dahilan kung bakit late na ako umuwi. Mike, iniisip ko na wala akong kasama sa bahay. Kasi parang wala naman talaga kahit andyan ka. Late ka na umuwi nitong mga nakaraang buwan. Matanong nga kita, Mike. Bakit? Napahigpit ang hawak niya sa balikat ni Rika nang hindi sinasadya. Mahal, ako ang nagtatanong sa'yo, di ba? Bakit? Nabaligtad yata. Bumuntong hininga si Rika, saka nagpatuloy sa paglalakad. Alam niya na marami siyang pagkukulang sa nobya at unti-unti na nitong nararamdaman ang mga kakulangan na iyon. Akala niya ay hanggang doon lang ang kayang gawin ni Rika. Mula nang dumating ito mula Taiwan, ay madalas na rin itong mag-out of town at out of the country. May problema? Tanong ni Rylan. Nilapitan siya nito sa kanyang corner. May bitbit itong kape. Wala. Tipid niyang sagot. Alam mo, Mike, pwede mo naman akong pagsabihan ng mga saloobin mo. Ano? Problema ba sa babae? Nakangising tanong nito. Si Rylan ay may mataas na posisyon kaysa sa kanya kahit sabay silang pumasok sa kumpanyang ito. Aminado siya na hindi niya kayang talunin ng talino at performance nito. Kaya hindi niya ito kaibigan sa department nila,
kundi katrabaho lang. Pailalim niyang sinulyapan ito at sa huli, nagdesisyon siyang sabihin ang problema niya dito. Baka sakaling makatulong ito sa kanya. Inaya niyang lumabas ito sa pinakasulo kung saan ay walang makakarinig sa pag-uusapan nila. Tama ka, babae ang problema ko. Napasipol ito sa hangin. Sabi ko na nga ba ngayon, ano yun? Hindi alam ni Rika na may kaila sa buhay ko. Pag-amin niya. Umigting ang panga ni Ryland. Tapos anong plano mo ngayon? Pinagsabay mo si Rika at iyong kaila mo? Mabagal siyang tumango. Ang tindi mo boy. Meron ka ng Rika na maganda, mabait at desente tapos naghanap ka pa ng iba? Boring si Rika Ryle. Kaya iyon ang nagtulak sa akin para maghanap ng thrill. Sakto namang muli kaming nagkita ng dati kong girlfriend. Alam ba ni Kayla na may Rika? Oo. Napapalatak na lang si Ryland sa mga revelasyon niya. Hindi pwedeng pagsabayan mo sila Mike. Malalaman at malalaman iyon ni Rika. Kawawa naman yung girlfriend mo na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka lang. Anong gagawin ko? Mahal ko si Rika. Pero hindi ko naman kayang mawala si Kayla. Alam mo, akong namumroblema sa'yo. Hindi to biro ha, ang laking iskandalo nito sa part ni Rika. Hindi ka ba naawa dun sa tao? Iiwan ko na siya. Mahinang sambit niya. What? Nababaliw ka na ba? Ang bait ni Rika tapos gaganituhin mo lang siya? Anong klaseng boyfriend ka, Mike? Litong-lito siya. Hindi mapakali at pati ang trabaho na aapektuhan na. Late na naman ngayon si Rika, kaya hindi na niya sinasadyang pagalitan ito. Madalas ka nang late umuwi. May kinakalantari ka ba sa labas? Nanlaki ang mga mata ni Rika. Anong kinakalantaring pinagsasabi mo, mahal? Nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi ka naman ganito dati. Alas 6 pa lang nandito ka na sa loob ng bahay. Anong oras na ngayon? Alas 10 na. Mike, may problema ba tayo? Mahinahon na tanong ni Rika sa kanya. Hinawakan pa nito ang kanyang kamay, pero inilayo niya yun. You are my problem, Rika. You are! Dahil sa late ako umuwi? Problema na yun sa'yo? Napapailing na sabi ni Rika. Alam niya na hindi naman talaga yun ang totoong dahilan. Alam niya gumagawa lang siya ng rason para kumawala dito. Gusto na niyang tumira sa bahay ni Kayla at magsama na sila. Sa tingin niya, ito na ang tamang pagkakataon para sabihin niya dito na wala na siyang pagmamahal. Nahihirapan na kasi siya na itago si Kayla. Pinuno niya muna ng hangin ng dibdib. Rika, I'm sorry but I don't love you anymore. Napaawang ang labi ni Rika. Nanginig, kasunod nun ay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sana ko nagkulang, Mike. May hinahon pa rin ang boses na tanong nito. Wala kang pagkukulang, Rika. Nagising na lang ako na hindi na kita mahal. Dahil ba yun sa babae mo? Siya naman ang napaawang ang labi. Si Kayla? Ang dati mong ex-girlfriend? Alam ko, Mike. Alam ko na hindi ka pumunta sa Singapore. Alam ko na sa Taiwan ka pumunta kasama siya. Alam ko ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Pati ang savings natin. Nagagalaw mo para sa kanya. Kung pwede lang na bumuka ang lupa at lamunin na siya para makatakas sa kahihiyan kay Rika, ay sana ginawa na niya. Paano ito nalaman lahat ni Rika? I'm sorry. Iyon na lang ang lumabas sa bibig niya. Wala nang silbi ang mga paliwanag niya kung huling-huli na siya nito. Hindi kita pipigilan sa gusto mo. Hihiwalayan mo ako para sa kanya? Okay. Pero ito ang tandaan mo, Michael. Hindi ako bumabalik sa mga ex ko. Sana pagbalik ko dito mamaya, wala ka na. Humihikbi na lumabas ng bahay si Rika. Halos naman iumpog niyang ulo sa pader. Hindi niya intensyon na saktan nito, pero kailangan para hindi na madagdagan ang kanyang mga kasalanan. Agad siyang nag-impake. Yung mga gamit niya nilagay niya lahat sa kotse. Wala siyang itinira. Sa kanya na lang babayaran ng punti-unti ang savings na nagastos niya para kay Kayla. May joint account kasi sila ni Rika na dapat para sa future nilang dalawa. 3 beses lang siya nakapaglagay doon at halos hindi pa umabot yun ng 20,000. Babe, hindi ako makapaniwala. Finally, akin ka na. Anong sabi ng ex mo? Nagalit mo siya sa'yo? Tanong ni Kayla pagkarating niya sa bahay nito. Ano ba nga asahan sa taong nilokot iniwan? Malamig na tugon niya. Deserves niya yun, babe. Alam niya naman palang tungkol sa atin. Bakit hindi ka pa niya iniwan? Tapos magpapa-victim siya? Naku, alam na alam ko ang ganyang galawin, Michael. Nakataas ang kilay na sabi ni Kayla. Hindi na siya kumibo. Palagay niya sobrang napagod siya sa mga nangyayari ngayong gabi. Kahit sa pagtulog,
Naalala niya pa rin ang huling mukha ni Rika. Sobrang nakonsensya siya. Hindi rin kasi biro ang 3 taon na pinagsamahan nila. Pagdating sa ugali ni Rika, para sa kanya sobrang perfect ito, to the point na nabuburingan na siya. Babe, anong oras na? Bakit gising ka pa? Iniisip mo pa rin bang ex mo? Mula ngayon, bawal mo na siyang isipin dahil andito ka na sa akin. Ako lang dapat ang pwede mong isipin. Hinalikan siya ni Kyla sa labi sa kaniyakap ng mahigpit. Sa puntong iyon, naisip niya na normal ang kanyang mga nararamdaman para sa kanya at mawawala rin ito. Dahil sa puyat kagabi, ay lit na siyang nagising. Babangon na sana siya nang maramdaman niyang mahigpit na yakap ni Kyla. Maingat siyang kumalas rito. Naligo agad siya at lumabas ng bahay ng walang almusal. Habang nagmamaniho ng kotse, sumagit na naman sa isip niya si Rika. Hindi yun papayag na lalabas siya ng bahay na hindi nakaalmusal. Maaga kasi itong nagigising para ipagluto siya. Hindi rin siya nalilate sa trabaho dahil ginigising siya nito. Napagalitan tuloy siya ng supervisor nila. Pasensya na po sir, may emergency kasi sa bahay. Pagdadahilan niya. Regardless, iiwan mo sa bahay ang problema mo. Masungit na sabi pa nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Kasalanan niya naman kasi. Nagkape na lang siya habang nagtatrabaho para makafocus. Nang tanghalian, ay inaya siya ni Rylan. Katulad ng dati, nagkwento naman siya dito ng mga nakaraang nangyari. Mabuti naman at pinalaya mo na si Rika. Wika nito. Oo, para makahanap siya ng lalaki na para sa kanya. Yung kayang ibigay ang mga hindi ko na ibigay sa relasyon namin. May multong ngiti na pinakawala ng kaharap niya. Sigurado ka na ba sa Kyla na yan? Paano kung mahal ka lang niya dahil may nakikita pa siya sa'yo? Umiling siya agad bilang depensa. Mas kilala ko si Kyla kaysa kay Rika. Childhood sweetheart kaming dalawa. Kaya nga nang magkita kami ay pinili ko siya ulit. Ikaw, matagal na tayo sa kumpanyang ito pero never pa kita nagkitang nagkaroon ng girlfriend ah. Tanong niya sa kausap. Well, inuuna ko kasang mag-ipon ng pera. Alam mo naman sa panahon ngayon, ang hirap at mahal ang magmahal. Lalo na kung lalaki ka. Sa balikat mo haas ang lahat ng pangangailangan nyo. Paliwanag naman nito. Oo nga no, pero hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakaipon? Hindi naman. May kunting ipon na ako, tama lang para ipakasal ko sa babaeng magugustuhan ko sa isang pribadong kasal. Mabubuhay ko siya sa loob ng 5 taon kahit wala kaming trabaho pareho. Estimate ko lang. Napainom naman siya ng tubig. Lately niya lang kasi nakakausap si Rylan, pero naniniwala na siya sa diskarte nito sa buhay. Hindi niya akalain na inuna nitong magiging future kisa sa kasiyahan na siyang ginagawa niya ngayon. Sa ngayon, ready na ako makahanap ng asawa. Dugtong nito. Sabay na rin silang pumasok sa mga opisina nila para ipagpatuloy ang trabaho. Babe, bili ka ng milk tea sa pag-uwi mo. Chat ni Kyla. Iyon ngang ginawa niya ng uwian. Salamat babe, uwi ka nito. Pagkatapos niyang magbihis ay tinabihan niya si Kyla na abala sa phone habang bukas ang TV. Babe, pwede ba na timplahan mo ako ng kape? Lambing niya rito. Ikaw na babe, busy pa ako. Uwi ka naman nito. Sinilip niyang ginagawa nito, nagtatalpak sa online sugal. Babe, alam mo ba na maraming nawawala sa katinuan ng mga online sugal na yan? Sambit niya. Hindi yan babe, yung mga nawawala ng katinuan, wala na talagang katinuan ng mga yon. Itong akin, pampalipas ng oras lang kaya huwag kang mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Napaahawang na lang ang labi niya sa sinabi ng nobya. Tumayo siya at nagtimpla ng sariling kape. Kung si Rika ngayon ang kasama niya, kumakain na siya ng merienda at nanonood ng TV ngayon. Sa mga nakalipas na araw ay inaral niyang ugali ni Kyla. Aminado siya na kahit girlfriend niya ito, marami pa pala siyang hindi alam dito. Katulad ng mga simpleng bagay, halimbawa na lang, ang pagising sa umaga para magluto dahil papasok siya sa trabaho ay hindi nito ginagawa. Siya pang nagluluto, pati ang labahan nila ay hindi pa rin ito naglalaba. Mahilig ito sa pa-laundry. Sa madaling salita, mahilig ito sa convenience. Babe, inaya pala ako ng kaibigan ko. Iyong palagi kong kasama? Isang araw sabi ni Kyla. Ano yun babe? Tanong niya sa nobya. Nag-ayang barkada namin na magyate kami bukas ng gabi. Yun naman di ba na isa sa pangarap kong makapagyate with friends? Babe, gusto ko naman sanang ganun, pero kailangan natin magtipid. Ako lang nagtatrabaho sa ating dalawa. At isa pa, linggo-linggo na lang nagyayati kayo at kung ipagpapatuloy mong ganitong lifestyle, baka mamulubi tayo. Paliwanag niya na binigyang ibang kahulugan ng nobya. Akala ko ibibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko, Mike.
Binibigay ko naman ang lahat sa kama. Bakit ngayon mukhang tinitipid mo na ako? Umiiyak na sigaw nito sa kanya. Nagpapaliwanag ako, Kayla. Kapag patuloy ka na ganito, walang mangyayari sa atin. Mabuti sana kung pera mong ginagastos mo, ayos lang sa akin. Baka nakakalimutan mo, Mike, kung saan ka nakatira. Sa bahay ko. Oo nga, sa bahay mo. Pero sino bang nagbabayad ng renta, ng tubig, ng kuryente, ng internet? Di ba ako naman? Tumaas na rin ang boses niya. So ganon, binibilangan mo na ako sa mga nagawa mo. Sorry ha, kung nagmahal ka ng babaeng wala sa bokabularyo ang magtrabaho. At isa pa, anong nirereklamo mo ngayon gayong ganito mo na ako nakilala? Kasi akala ko magbabago ka. Oh, ano lang gusto mong palabasin? Gayong hindi naman ako nagbago. Babalik ka sa ex mo na parang nanay mo kung makasikaso sa'yo? Pasensya ka na, Mike ha. Hindi ako si Rika. Padabog na pumasok ito sa kwarto nila. Napapadalas na kasi ang away nila ni Kayla. Kunting kibot lang kapag hindi niya nasusunod ang gusto, away agad ang kasunod. Ang ginawa niya na lang ay nagluto ng dinner nila. Kasi kung hindi siya gagalaw, gutom ang aabuti nila. Minsan naisip niya na parang mali ang desisyon na iwan si Rika. Akala niya, magiging mabuti siya kay Kayla. Kumusta na kayang ex niya? Hindi na niya ito makita sa mga social media dahil mismong si Kayla ang nag-block kay Rika. Isang beses, gumawa siya ng dummy account. Gusto niyang kamustahin ito. Wala na kasi ito sa dati nilang tirahan. Wala na siyang balita sa babaeng hari ang turing sa kanya noon. Pero wala na eh. Magsisiman siya. Tapos na sila ni Rika. Wala rin ang pangalan nito sa mga social media. Kaya hinayaan na niya at pinalipas ang mga taon. Unti-unti ay nasanay na rin siya sa buhay kasama si Kayla. Sa loob ng isang taon na pagsasama nila ni Kayla, karamihan doon ay away. May pagkakataon na gusto niya nang mag-overtime para makaiwas lang sa sumbatan at sigawan nila. Malapit ng Christmas natin, pwede kayong magdala ng mga kasama nyo. Anunsyo ng supervisor nila. Talaga, kahit girlfriend? Tanong ni Rylan. Siniko niya ito. May girlfriend ka na? Ngumiti ito ng malaki. Oo pare. Wow, congratulations sa inyong dalawa. Sana makilala ko siya. Oo naman, daling ko siya dito. Pwede daw eh. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kaba. Kaba ngayon niya lang nararanasan. Parang kahapon lang nag-usap tayo na wala ka pang girlfriend. Pero ngayon meron ha. Oo, 6 months na kami ngayon and going strong. Hindi ako nagsisi na nag-try ako sa kanya. Sagot naman ito. Si Kayla ba? Invite mo rin? Sure. Basta mga ganito, mahilig ang isang yun. Kumusta naman pala kayo ni Kayla? Maayos naman, pero madalas ang away. Binabalik ang nakaraan. Panay silos kay Rika na wala na nga akong balita sa ex ko na yun. Well, sa tono ng boses mo parang nagsisi ka na iniwan mo si Rika. Napakagat siya sa labi. Parang gano'n na nga. Ang laki ng pagkakaiba ni Kayla kay Rika. Si Rika ay mature sa lahat ng bagay at wife material. Samantala itong si Kayla, hilig ang magparty out of town at out of the country. Mahilig sa mga material na bagay na hindi naman kailangan. Wika niya. Ganun talaga ang buhay, Mike. Ang akala natin na patapon, iyon talagang kailangan natin. Siguro maging aral na sa'yong nangyari. Andun ka na sa secure na babae, kaya lang sabi mo nga, boring. Kaya niluko mo at iniwan mo. Napanunok siya. Dahil ang pagsasabi nito ay parang sampal sa kanya. By the way, mauna na ako sa'yo ha. May date kasi kami ng girlfriend ko ngayon sa bahay niya. Pagluluto niya daw ako ng paborito ko. Wika ni Rylan at tinapik pa nito ang balikat niya. Sinundan niya ng tingin ng katrabaho. Kitang-kita nga ang kapanatagan ng loob nito sa klase ng galaw. Tingin nga niya dito mas lalong na-inspire ito sa trabaho pero balance. Noon mahilig ito mag-overtime pero nitong mga nakaraang buwan ay on time na umaalis ng opisina. Iyon tala, may girlfriend na. Kung ganun pala babe, kailangan natin mag-shopping lalo na ako. Party nyo yan eh. I know, hindi basta-basta ang outfitan nyo dyan. Kayla, ang dami mo pang damit, hindi natin kailangan na bumili ka pa ng bago at isa pa, company party lang iyon. Paalala niya sa nobya. Masyado na kasi siyang nagagastusan dahil bawat galaw nito, nagsasayang lang ng pera. Nitong mga nakaraan ay nag-shopping na naman ito. Nakita niya sa cabinet ang mga damit na nakatambak lang. Babe, wala akong pakialam sa party. Ang concern ko ay ayaw kong mabihind. Ayaw ko pagtawanan dun kung makita nilang suot ko. Sagot naman nito sa kanya. My workmates are ordinary people. Bihira nga sa mga yun ang magkaroon ng branded na mga damit. You know, babe, you're so being judgmental. Ang laki ng mga sweldo nyo, imposible naman ang sinasabi mo. At isa pa,
Once in a year lang ito. Imposible na hindi sila magdadamit ng magaganda at mamahalin. It's possible, babe. Hindi mo kailangan ng glam style dun. Kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag. Kung mahal mo ako, bigyan mo ako ng pera at ako na lang pupunta ng mall. Ang hirap kasi sa'yo nililevel mo ako sa mga hindi ko naman ka-level. Napapailing na lang siya na itinoon ng mga mata sa pinapanood. Hindi niya na alam ang gagawin kay Kyla. Sa tuwing pagsasabihan niya ito, nagagalit at nagtatampo. Hindi nito iniisip ang future nila. May balak na nga sana siya na mag-propose dito at baka kung kasal na sila at may mga anak na, ay mag-mature na ito. Pero paano niya magagawa iyon kung sa araw-araw na pagsasama nila ay unti-unti na siyang natatabangan rito? In the end, binigyan niya ito ng pera na pang-shopping. Siya nga halos hindi na makabili ng sa kanya dahil halos lahat ng sahod niya ay napupunta lang sa luho nito. Bibigay ka rin pala? Pinapahirapan mo pa ako, babe. Natatawang sabi nito habang inaabutan niya ito ng pera. One is enough, babe. Hindi mo kailangan bumili ng marami ngayon. Next time naman ang iba. Paalala niya dahil sigurado siya na hindi lang ang kailangan niya ngayon ang bibilhin nito, kundi lahat ng gustong makita. Okay, babe. Pero bibili pa rin ako ng shoes at purse. Nakakahiya naman kung hindi matching-matching accessories ko sa damit ko, right? Natahimik na lang siya. Hinalakan naman siya nito sa labi bago lumabas ng bahay nila. Gusto pa nga nito na ihatid niya pero tumanggi na talaga siya. Marami pa siyang gagawin. Gabi ng year-end party nila. Magandang maganda at sobrang sexy ni Kyla. Well, kung hanap mo ng trophy girlfriend and physical sense, sa tingin niya ay walang tatalo kay Kyla. Kahit nga sa hallway na pagdadarausan ng party nila, ay nakatingin ang lahat kay Kyla, kahit nakakapit ito sa braso niya. Si Kyla talaga ang klase ng babae na ipang-display mo sa harap ng maraming tao. Ang ganda naman ng girlfriend mo, Mike. Puri ng mga katrabaho niya. Ngiti lang ang isinagot niya sa mga ito. Sobrang ganda nga, pero kung malaman naman ito kung anong ugali meron ito, ay mapapangitan na rin sila dito. Wala pa ba si Rylan? Tanong niya sa isa sa mga katrabaho niya. Sa tingin ko wala pa, sagot naman nito. Kanina pa siya nag-aabang sa pagdating ni Rylan. Gusto niya na rin makilalang girlfriend nito. Hindi niya alam pero kanina pa kumakalabog ang puso niya. Ang iniisip niya ay ang tungkol sa girlfriend nito, kung anong klase ng babae ang type nito. Nakakasiguro siya na hindi pipitsugin ng girlfriend nito. Makalipas ang ilang minuto, ay nakita na niya si Rylan at gano'n na lang ang paglaki ng mga mata niya nang makita kung sino ang kasama nito. Ang ex mo ba yun, babe? Kahit si Kayla hindi makapaniwala. Hindi ako sigurado. Kanda buhol-buhol na sagot niya. Oh my God, Mike! Ang ex mo nga! And fairness, gumanda siya lalo. O ano, bakit ganun ka makatingin sa kanya ha? Sita ni Kayla sa kanya. Pumasok ang dalawa na magka-holding hands habang suot ang couple outfits ng mga ito. Cream at olive green na outfits. Malaki at magandang ngiti ni Rika habang papalapit ang mga ito sa kanila. Love, this is Mike, my workmate, and his girlfriend, Kyla. Wika ni Rylan. Umigting ang kanyang panga. Magsasalita na sana siya nang inilahad ni Rika ang kamay nito sa kanya. Hi Mike, nice meeting you again. Sabi ni Rika. Ang tono ng boses nito ay parang anghel na wala man lang tuno ng sama ng loob sa kabila ng panluloko niya dito noon. Tatanggapin na sana niya ang kamay nito nang kinuha ni Kyla ang kamay niya. Napatingin siya ng matalim sa nobya. Hiwalay na kayo, di ba? Wala nang dahilan para magkamay pa kayong dalawa. Nakataas ang isang kilay na sambit ni Kyla. So, ikaw pala si Kyla? Sinipat ni Rika si Kyla mula ulo hanggang paa. Yeah, pretty and sexy. Why? Pagmamalaki ng nobya niya. Oo naman, hindi naman niya ako lulukohin kung hindi ka sexy at maganda. Nakangiti pa na sabi ni Rika. Because you are so boring. Bagay nga kayo ng bago mong boyfriend. Anyway, mahal mo ba talaga siya? Or just using him to get revenge on my boyfriend? Kayla, hindi ito ang tamang lugar para magmaldita ka. Saway niya rito. It's okay, Mike. Same lang yan before. Bagay nga kayo. Wala rin lugar ang pag-cheat mo before kaya dapat hindi ka nagugulat sa behavior ng girlfriend mo ngayon. Aba, ang kapal mo naman na pagsalitaan kami ng ganyan. Sino ka ba sa akala mo, ha? Tumaas ng boses ni Kyla. Nakukuha na tuloy nila ang atensyon ng ibang tao. Binalingan niya si Raylan na tahimik sa tabi ni Rika. Hindi ko aakalain na ang ex ko ang magiging girlfriend mo, Ryle. Sabi niya. Nagkibit ng balikat si Raylan. Ako rin, Mike.
Sakto kasi na nagkita kami sa Finland, Rika. Naalala mo noong pinadala ko ng company sa representative? Nagkataon na rin na sitmate kami sa eroplano na Rika. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa inyo at andun siya para makalimot sa sakit. So, we accompanied each other. Paliwanag ni Rylan. Ang OA mo naman, magmo-move on ka lang sa Finland pa talaga? Bitter na sabat ni Kyla. You know what, Kyla? Hindi OA ang mag-move on sa malayong lugar after 3-year-long relationships, lalo na kung niloko ka. Naintindihan naman kita kung bakit ganitong reactions mo. Bukod sa ikaw ang katsitiran ng ex ko, wala ka ring trabaho to finance your travel, kaya gets kita kung pang Taiwan ka lang tapos freeloader pa. Sumiklab ang apoy sa mga mata ni Kyla. Ang yabang mo! Hoy Rika! Maraming offers sa akin na mag-model. Hindi ko lang pinapatos dahil ayaw ng boyfriend ko na magtrabaho ako. Ganon niya ako kamahal. Napangiwi siya sa kasinungalingan ni Kyla. Ilang beses na nga niya ito hinanapan ng trabaho para may magastos ito sa sariling luho. Oh, really? Ang bait naman pala ng boyfriend mo. Masaya ako. Pero bakit hindi mo siya ayain na ilabas kanya abroad with visa? Hamon ni Rika. Oo nga naman, Mike. Siguro naman kaya mo na rin akong dalhin sa Finland. Ipakita mo nga sa mapang mata mong ex na mapera ka, na kaya mo ako ilibot sa buong mundo. My gosh, palagi mo na lang ako binupuro sa apartment natin. Kulang na lang maglagay ka ng riyas doon. Napabugas siya ng hangin. Hindi talaga mapigilan ang bunganga ng nobya niya. Rika, I'm happy for you. At least, napunta ka sa matinong tao. Palagi kitang iniisip. Wika niya sa ex. What? Anong sabi mo? Palagi mo iniisip ang ex mo kahit girlfriend mo na ako? Nagulat si Kyla. Ganun ba, Mike? Well, it's normal to remember me all the time, lalo na at nag-downgrade ka. Natatawang sabi ni Rika, sabay sulyap ng mapanuya kay Kyla. Sa sobrang galit ni Kyla, muntik na nitong masampal si Rika. Mabilis na inalayo si Rika sa harap nito. Mag-uumpisa na yata ang party, doon na tayo, love. Aya ni Rylan. Sure, love. Kanina ko pa talaga gustong umalis sa harap ng mga to. Mas mabuti nga kung lumayas na lang kayo dito. Kayla, hindi ka na nakakatuwa. Pwede ba tumahimik ka? Naiinis ng saway niya sa girlfriend. Napapitlag siya nang hapitin ni Rylan sa baywang si Rika. Ang event nila ay walang upuan, kapwa patayo lang sa harap ng pabilog at maliliit na mesa. Nasa harap nilang mga ito kaya mas nakikita nila si Rika at Rylan. Very sweet ang dalawa. Kitang-kita naman kung paano alalayan at alagaan ng katrabaho ang kanyang ex. Ininom niya ng isang lagok ang matapang na whiskey. Aaminin niya sa sarili niya na hindi niya nagustuhan ang nalalaman niya. Ang mga nangyayari, hindi ganito ang magiging kalalabasan ng lahat. Inabutan ni Rylan ng whiskey si Rika. Malakas ang kagustuhan niya na lapitan ang mga ito at kunin ng whiskey. Hindi niya kailanman pinayagan na uminom ng alak si Rika. Tapos ngayon, hahayaan lang ni Rylan? Hindi siya makapaniwala. Kumuha siya ulit ng isa pang shot ng whiskey. Dito niya inilabas ang inis na bigla na lang umahon sa dibdib niya. Makalipas ang ilang sandali, nakayakap na si Rika kay Rylan at inalalayan naman ni Rylan ang likod nito. Napapamura na talaga siya. Bakit nagsisilo siya gayong wala na siyang karapatan pa? Iniwan niya ito. Pinili niya si Kyla. Bakit maggaganito siya ngayon? Naging alirto siya nang marinig niyang mag-CR si Rika. Sasamahan pa sana ito ni Rylan pero tumanggi ito. Makalipas ang ilang sandali, pasimple siyang pumunta sa CR. Inabangan niyang paglabas nito, saka hinila niya ito sa likod na bahagi ng exet. Ano bang ginagawa mo, Mike? Nagtatakang tanong nito sa kanya nang bitawan niyang kamay nito. Sinadya mo bang makipagrelasyon kay Rylan para gumanti sa akin? Tama bang sinabi ni Kayla kanina? Namilog ang mga mata ni Rika. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mike. Bakit ganun ka mag-isip? At isa pa, sino ka ba para questionin ang mga choices ko? Wala na tayo at malaya akong gawin ang mga gusto ko. Dahil imposible, Rika. Sa dami ng lalaki sa mundo, sa katrabaho ko pa talaga? Anong gusto mong isipin ko, ha? Pagalit na tanong niya. Tinamaan na rin kasi siya ng alak at selos. I think, Mike, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. We're over. Iniwan mo ako, di ba? Why are you acting like a jealous boyfriend, ha? Aaminin niya ba dito na tama nga ito? Na nagsiselos nga siya? Pero bakit niya naman gagawin niyon? Sa malamang, pagtatawanan lang siya nito. Hindi lang ako komportable na nakikita ka na may kasama kang iba, Rika. Saglit na natahimik si Rika. Nagsalita naman ito kalaunan. I have to go back to my boyfriend, Mike. At ikaw rin, bumalik ka na sa girlfriend mo.
Isang tingin ko pa nga lang dun eh, pagkapalingkera na eh. Wika ni Rika. Aalis na sana si Rika nang hapitin niya ito sa bewang at hindi nagdalawang isip na halikan ito sa labi. Namiss niya ito. Namiss niyang mga halik nito. Nang bitawan niyang labi nito, ay dumapo ang mabigat at malakas na palad nito sa pisngi niya. Anong ginawa mo, Mike? Anong karapatan mo na halikan ako ngayon? Na walang pahintulot galing sa akin? Kontrolado at naiiyak ang boses ni Rika. I'm sorry, Rika. Hindi ko sinasadya. Nagsisisi na wika niya. Tumulong mga luha ni Rika at hindi niya yun nagustuhan. Hindi niya sinasadyang nangyari. Nabigla lang siya dahil after a year, nakita niya ulit ito. I will never ever forgive you, Mike. Huling sabi nito at tumakbo na ito palayo. Napaupo siya sa hagdan habang hawak ang ulo. Pero hindi pa lumalapat ang puwit niya sa hagdan ay may tumama na kamao sa pisngi niya. Nabalandrang katawan niya sa railings ng hagdan. Hindi lang ganitong aabutin mo sa akin, Michael. If you continue to disrespect my woman. Ryan, nauutal na sabi niya. Nalasahan niyang dugo sa kanyang labi. Tigilan mo na si Rika. You don't have an idea how broken she was when you left her. I'm still fixing her heart, Mike. I'm still fixing it. Isang tadyak pang ginawa ni Rylan sa kanya. Wala siyang lakas na lumaban rito, hindi dahil mahina siya, kundi anong karapatan niyang lumaban, gayong siya ang may atraso. Hindi niya pinatapos ang party. Umuwi siya na mag-isa. Iniyak niya sa bahay ang pagsisisi at ang panghihinayang kung bakit niloko niya ang nag-iisang babae na naging mabuti hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Pagdating sa bahay, tumunog ang telepono niya. Si Kyla tumatawag. Pinatay niya iyon. Wala siya sa mood para makipag-usap kahit kanino. Alam niya kasing away ang outcome nito. Madaling araw ay nagising siya nang may humampas sa kanya. Naalimpungatan siya sa ginawa ni Kyla. Tangina, iniwan mo ako dun mag-isa, Mike. Tinatawagan kita, pero pinatayan mo ako ng tawag. Really? Tapos nandito ka lang pala? Umuusok ang ilong nito sa galit. Bukas na tayo mag-usap, Kyla. Gusto ko nang matulog. Mahinahon na pakiusap niya dito. At talagang ikaw pang may gana na magdemandang ganyan? Iniwan mo ako doon. Naririnig mo bang sinasabi mo? Di ba yun naman talagang gusto mo? Kung inaya kita pa uwi habang nagpa-party doon, sa tingin mo sasama ka? Hindi, kasi hilig mo yun. Talagang inuunahan mo akong magdesisyon? Bakit ka pa nagugulat? Yan ka naman, di ba? Wala kang ibang pakikinggan kundi sarili mo lang dahil ikaw ang tama palagi. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa sofa na lang siya matutulog. Where are you going, ha? Tatakasan mo na naman ako? Ipapaalala ko lang sa'yo, Mike, na hindi ako si Rika, na kapag gusto mong iwan, iiwan mo na lang ng basta-basta. Hinaklit niya ang braso ng babae at sinandal ito sa pader. Huwag mong idamay sa away natin si Rika. Hindi ka ba nagsasawa? Wala ka bang ibang bukang bibig kundi siya na lang? Nanlakay ang mga mata ni Kyla sa gulat. Hindi nito makuhang magpumiglas. Nananakit ka na ngayon? Napabigla siya at binitawan ito. Hindi kita sinasaktan. Napahigpit lang hawak ko sa'yo. Depensa niya. Tuluyan niya itong iniwan sa kwarto at nagpatuloy sa pagtulog sa sofa. Sa araw ng bakasyon, umuwi si Mike sa probinsya nila. Hinanap ng mga ito si Rika. Every year kasi pumupunta si Rika sa kanila at siya rin naman ay pumupunta sa bahay nito. Sinabi niya na naghiwalay na sila, maliban na lang sa totoong dahilan. Sigurado naman siya na hindi rin yun babanggitin ni Rika. Si Rika kasi kahit nagawan mo ng mali, hindi niya sasabihin sa ibang tao kung paano mo siya nasaktan. Iyon ang strength ni Rika. Nagmumukha tuloy siyang strong and independent, which is totoo naman. Nagalit ang pamilya nang malaman na hiwalay na sila ni Rika. Gustong gusto kasi ng mga ito si Rika. Mabilis na dumaan ang mga araw. Lumipas ang bakasyon at kailangan naman nilang pumasok sa trabaho. Naabutan niyang opisina nila na nagkakasayahan. Nang makita niya ang white gold invitation card na hawak ng mga ito, doon niya napagtanto ang lahat kung bakit masaya ang mga ito. Wedding invitation ni Rylan at Rika. Ikakasal na pala ang mga ito. Ang bilis naman nila, pero grabe lang. Bakit huli na niya na-realize ng lahat? 3 years silang dalawa, pero hindi niya naisip na pakasalan si Rika. Naging kampante siya at mapaghanap. Uy Mike, meron ka na ba nito? Tanong ng isa niyang katrabaho. Oo. Sagot niya at saka pumunta na sa kanyang corner. Nag-oo siya kahit hindi naman siya nabigyan ng ganon. Ayaw niya naman kasi na magmukhang kaawa-awa sa mga ito, knowing na nakikita sila ni Ryla na magkasama. Pero hanggang doon lang ang information na alam ng mga ito. Si Rika, never pa nilang na-meet. Si Rylan lang talaga ang nakakilala kay Rika ever since.
Narinig niyang boses ni Raylan na personal na inimbitahan ang mga kasamahan nito. Nagpatay malisya siya at nag-focus sa trabaho. Wala na siyang mukha na ihaharap dito pagkatapos ng ginawa niya kay Rika. Actually, naghihintay siya na lapitan ni Raylan at personal na imbitahan. Pero lumipas na ng araw at hindi siya nito nilapitan. Masikip iyon sa parte niya. Siya lang kasing hindi imbitado sa department nila. Sa uwian, hindi siya dumiretso sa bahay nila ni Kyla. Nagbar siya, nagpakalasing, naghanap ng away. Hindi naman siya nabigo. Nakita niyang hinahanap niya. Hinalikan niyang babae nakaharap ng boyfriend nito. Bastos! Sigaw ng babae. Kung makabastos ka parang hindi mo nagustuhan ang ali ko ah. Pagiwang-giwang na wika niya habang may hawak na isang bote ng beer. Nagwawala ang babae. Binugbog siya nito at ng mga kasamahan nito at hindi pa doon nagtatapos. Pinapulis siya. Kaya ito na siya ngayon sa presinto. Nakakulong. Ano ba tong ginagawa mo, Michael? Paano ka makakalabas dito ngayon ha? May pera ka ba na pangpiyansa? Galit na wika ni Kyla nang dalawin siya nito sa presinto. Lasing ako nun, Kyla. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Talaga? Bagong taon tapos ito ka? Akala ka na sa buhay mo. Maghiwalay na tayo. Manluloko. Hindi siya natinag sa sinabing iyon ni Kyla. Ni hindi niya ito sinundan ng tingin nang lumayas ito sa harap niya. Siya pa talagang hinamon ito ng hiwalayan? Matagal na niyang gustong gawin iyon. Hindi lang siya makahanap ng dahilan. Isang linggo na siya sa kulungan nang makatanggap siya ng bisita na hindi niya inaasahan. Oo nga pala, pumunta si Kyla sa opisina niyo. Sinabi kay Rylan kung anong nangyari sa'yo. Mahinahon na sabi ni Rika. Halos hindi siya makatingin rito. Inaayos na ni Rylan ang papers mo at piyansa. Umalis na rin si Kyla sa apartment niyo. Naghiwalay na pala kayo? Iyon ang sabi niya. Mahinang sagot niya. Ito, may dala kong pagkain. Kumain ka na. Pwede naman pala na dalhan ka dito ng pagkain, sabi ng mga pulis. Hindi ka muna makakalabas ngayon dahil wala ang judge na kumahawak sa kaso mo. Baka sa susunod na araw pa. Sa totoo lang, sobrang nahiya siya kay Rika. Sa kabila ng ginawa niya rito, ito pa rin ito. Siya pa rin ang iniisip nito. Hinawakan niyang kamay ni Rika. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pero salamat pa rin, Rika. Binawid ni Rika ang kamay niya. Kung ako lang, ayaw kitang puntahan dito dahil labas na ako sa problema mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Pinilit lang ako ni Ryla na tulungan ka. Sinabi niya na kahit paano, naging bahagi ka ng buhay ko at kailangan mo ng tulong. Napalunok siya. Talagang match si Rika at Rylan. Pareho silang may mabuting puso. Tinanong ko si Kyla kung may pera ka. Wala pala. Alam mo, hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo ni Kyla. Pagkatapos kanyang ubusin, nasaan siya ngayon? Iniwan ka na dahil wala na siyang mapakinabangan sa'yo? Sa totoo lang, mas pabor sa kanya na kusang umalis si Kyla. Sa paglabas niya ng kulungan, magbabagong buhay na siya. Sarili niya muna at pamilya bago ang iba. Alam mo, sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nagkakaganito ka. Tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako banda nagkulang noon para maging ganito ka ngayon. Kasi maayos ka naman, Michael eh. Until sumama ka sa babae mo. Dugtong nito. Napayuko na lang siya. Wala siyang masabi dahil sa kahihiyan at kawalang hiyaan. Love? Lumapit sa kanila si Rylan. Tapos ng oras natin sa pagdalaw, kailangan na nating umalis. Agad na tumayo si Rika. Kumain ka na. Makakalabas ka. At sana lang, Michael, please lang, sa paglabas mo, magbagong buhay ka na. Kasi hindi sa lahat ng oras, mayroong kami na andyan pa rin kahit nasaktan mo na. Mariin siyang napakagat sa labi. Halos dumugo na iyon. After 4 days, nakalabas na siya ng kulungan. Si Raylan ang nandoon na sumundo sa kanya. Kinuhaan pala siya nito ng bagong apartment at ito ang nag-down muna. Bayaran na lang siya kapag nagkaluwag-luwag na. Salamat, Ryle. At pasensya na rin. Wika niya. Wala yun sa akin, Mike. Alam kong nakagawa ka ng desisyon na hindi mo pinag-isipan. Pero tapos na yun. At hindi na natin maibabalik ang dati. Dito lang masasabi ko sa'yo. Mag-move on ka na kay Rika. Hindi ko siya ibabalik sa'yo unless patay na ako. And with that, I assure you na aalagaan at mamahalin ko siya ng tama. Dahil karapatan niyang mahalin at alagaan. Marahan siyang tumango, tango ng pagsuko at pagpapaubaya. Tanggap niya na hindi sila ni Rika ang endgame. Actually, siya ang tumapos nun. Naniniwala ako na mahal mo siya. Pero huwag kang mag-alala. Ayos na sa akin na naging kayo dahil nasa tamang tao na siya. Oo, sisikapin kong mag-move on.
Sana hindi magbago ang trato at pagmamahal mo sa kanya. Sana hindi ka maging katulad ko. Mapait na umiti si Ryle. Hindi mangyayari yon. At kilala mo ako, Mike. Wala kang nakita sa akin na may ibang babae ako. Hindi nagtagal, umalis na rin si Rylan. Hindi niya aakalain na aabot siya sa ganito bago mapagtanto ang lahat. Personal na inimbita siya ni Rylan sa kasal nito kay Rika. He said yes, pero hindi siya pumunta. That is first step of moving on. Wala nang dahilan para makita niyang ex at ang katrabaho na mag-iisang dibdib. Tapos masasaksihan pa niya. I'm sure ayaw rin ni Rika na makita sila doon. Nakamove on na yung tao. After the wedding, nabalitaan niya sa office nila na nag-resign na pala si Raylan sa trabaho at nag-migrate na sila ni Rika sa Canada. Doon naninirahan ng parents ni Raylan. Just like that, natapos ang pagmamahalan nila ni Rika. Ipinagpasalamat niya na kahit paano, happiness ang ending nito kahit hindi iyong kanya. Nagpatuloy siya sa kumpanya at unti-unting inayos ang sarili. At kung bibigyan siya ulit ng langit ng isa pang Rika, hindi na siya magdadalawang isip na pakasalan ito. Inabot ng 5 taon ang proseso bago siya nakapag-decide na maghanap na ng asawa. May nabili na siyang bahay, hindi man malaki, pero sapat at komportable. Bago na rin ang sasakyan niya na hinuhulugan niya pa rin hanggang ngayon. Habang nagkakape sa balkonahe, tanaw niyang kapitbahay na kalilipat lang. Hindi niya makita ang mukha ng babae dahil mataas ang bitbit nito ng mga box. Ang nakita niya lang ay ang itsura ng isang bata. Tansya niya ay mga 3 taong gulang pa lang. Ang bahay na nabili niya ay new developed subdivision. Kakaunti lang ang mga nakatira. Sa area niya ay may 2 bahay lang, ang kanya at ang kanyang kapitbahay. Ganon din sa ibang mga design, 2 lang. Anak, come here! Napakunot ang noo niya. Biglang kumalabog ang puso niya. Familiar sa kanyang boses ng babae. Napatayo siya at lumapit sa hamban ng terrace. Naugat siya sa kinatatayuan. Rika? Mahinang usal niya. Hindi siya magkakamali. Si Rika iyon. Agad siyang bumaba at lumabas ng bahay. Nilapitan niyang mga ito. Rika? Napalingon ang babae sa kanya. Pati na rin ito ay nagulat nang makita siya. Mike? Napangiti siya. Oo, ako to. Mula kasi sa terrace na kita-kita kaya lumapit ako dito. Puno ng saya ang boses niya. Aha, ganoon ba? Tipid nang umiti ito sa kanya. Ako ang nakatira sa katabing bahay niyo. Hindi ko inaasahan na magkakapit bahay tayo. Oo nga pala. Saan si Raylan? Nawala ang ngiti ni Rika. Wala na si Raylan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahabang kwento. Pumunta kami ng Canada para doon na mag-stay for good. Yun nga lang, sa 3 taon namin doon, na-diagnose siya na may cancer. Hinabol ng buhay hanggang sa huli. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman sa mga oras na to. Pero may isang damdaming nangibabaw. Pag-asa. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na habang nilalabanan niyang sakit, naghanap siya ng bahay na tahimik para sa amin ang anak namin. At ito pala yung nahanap niya. Dugtong pa ni Rika. Napatango siya. Siguro nagkataon na katabi ka namin. Wika ni Rika. Kung ganun, biyuda ka na? Hindi sumagot si Rika. Tinitigan lang siya nito ng mariin. Sige, marami pa akong gagawin, Mike. Mauna na kami. Tumalikod na ito sa kanya. Malapad ang ngiti niya habang sinusundan ng tingin ng mag-ina. Agad siyang bumalik sa bahay at nagluto ng paboritong pagkain ni Rika na never niyang pinagsawaan. Pagkaluto, agad niyang dinala sa bagong kapitbahay. Nag-abala ka pa, wika ni Rika. Ganun pa man, ay tinanggap nito ang effort niya. Hindi na siya naghintay na ayain siyang pumasok. Kusa na siyang pumasok. Nadatnan niyang batang lalaki na nakatulog sa sofa. Kinurot ang puso niya nang makita ito sa ganung posisyon. Hindi niya maipagkakaila na anak ito ni Ryle. Sobrang magkamukha. Hindi siya umuwi ng bahay hanggang hindi natapos ang pag-aayos sa bahay ni Rika. Ayaw nga nito magpatulong pero mapilit lang siya. Sa araw-araw na lumipas, palagi siyang maaga gumising para masilayan ang mag-ina na nagkakape sa terrace na katapat ng kanya. Minsan, nag-aabutan pa sila ng almusal. Gayong sobrang lapit lang talaga nila sa likod na parte. Madalas siyang mag-overtime dati, pero ngayon hindi na. Maaga siyang umuwi para makalaro ang anak ni Rika at hindi naging mahirap sa kanya na makuha ang loob nito. Isang gabi habang nasa terrace si Rika,
Lumapit rin siya sa sarili niyang T-Race. Nagpapahangin ka? Tanong niya. Oo, may imuwan pala ngayon at ang gandang pagmasdan. Sagot naman nito. Pinuno niya ng hangin ang dibdib bago magsabi kay Rika ng gusto niyang sabihin mula ng ilang linggo nang nakalipas. Rika, tumingin ito sa kanyang gawi. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Napaawang ang labi nito. Sinamantala niya iyon para tumalon sa kabilang terrace. Isang iglap lang, nasa harap na siya ni Rika. Hinawakan niya ang kamay nito. Marahan niyang pinisil iyon. Mula nang mag-asawa ka, hindi na ako pumasok sa isang relasyon. Hindi ko inaasahan na babalik ka. Pero mukhang ibinalik ka ng tadhana sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mike. Alam ko Rika. At handang-handa na ako samahan ka sa pagtanda. Nagbagong buhay na ako katulad ng sinabi mo noon sa akin. Yes, I do. Sinunod kita. Please, mahal. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Mamahalin kita ng higit pa sa dati. Mamahalin kong anak niyo ni Rayla na parang tunay kong anak. Tumulo ang mga luha ni Rika. Ayaw niya na makita pa itong umiiyak. Hindi siya nagdalawang isip na halikan ito sa labi. Saglit na natigilan si Rika. Pero makalipas ang ilang sandali, yumakap ang mga braso nito sa kanyang liig at tumugon na ito sa mga halik niya. Parehas na tumutulo ang kanilang mga luha habang ninanamnam ang mga labing nagkalayo sa loob ng 5 taon. Ngayon, pinapangako niya sa kanyang sarili habang nasa bisig niya ang kanyang mundo, magiging mas karapat-dapat na siya rito. Wakas.